Madalas akong makakita ng post ngayon, eh. Bakit bagsak ang presyo? Bakit marami nagku-quit? Yeah, Bakit marami. bakit hindi ka makabenta? Okay. Okay. Okay, konting explanation mga kaibigan sa aking napapansin. Sabi ko nga sa inyo, unbiased po ito. Totoo po, si Johnny Nerva ay ABKC. Pero pag tinanong niyo po ako sa exotic or yung mga mistisong exotic at American Bully, alam ko po yung kwento. Hindi na po tayo wag po tayong magdebate. Alam ko po ang kwento dahil hindi po ako nawawala sa sa community natin sa American Bully. Alam ko po yung mga kwento. Okay. So, kapag ikaw ay bumili ng isang exotic na meron kang alam, top of mind na presyo. For example, gumamit tayo ng 200,000, 300,000. Akala mo kasi, kung yun na yung presyohan, so parang nai-entice ka. Gusto ko ang nangyayari dyan. Pwede akong kumita dyan. Pwede ako magkaroon ng ganyang kalaking pera sa isang breeding lang. Di ba? Abay, may crew tayo dito. Hindi na sila maging breeder ng exotic bully. Ba't pa sila nagiging crew ng mag-video editing? Mag-breed na lang ako ng exotic bully, 300,000 pa lang papi ko. Abay, di ba ganon? Ito ang tanong ko. Mag-example tayo ng true to life. Kunyari, no? Hindi true to life, pero parang sobrang makaka-relate at tao na nanonood na nakikinig. Ako, si breeder. Ikaw, si stud owner. Okay, ang kaibigan natin dito, siya ay customer mo. Okay. Meaning, ako po yung tao na meron exotic bully stud. Pogi, galing China. Sobrang pogi. Okay? Si Joseph ay may American bully female. Ako, promote ako ng promote. Dahil yun naman talaga yung kagalingan nitong exotic. Promote ko lagi ito. Pogi ito eh. Gusto nyo magpa-stud sa akin? Nagawan ko ng paraan, may ABKC pa to. Itong exotic bully ko. Yun na nga. Paano nangyari yan? Mamaya ako na-explain sa'yo. Okay. Diba? so, meron akong exotic bully. Kaya kong i-stud ang mga females nyo. Tara. Kaya pala, no? Pala dumami ang sir, no? Yung mistiso? Pero pakinggan mo lang. Sige. Kasi ang topic natin ngayon bakit bumabagsak ang presyo. Yan. Okay? So, tatlo ang character, stud owner, breeder, customer. Okay. Tawagin natin customer si Wesley. Okay. Si Wesley ang customer. Okay. So, si John, as a stud owner, successfully promoted his exotic bully dahil pictures, pakita pa ako magkano ko binili, pakita ako ng mga kapatid niya, okay? Forma, aggressive. Ikaw ngayon, nai-entice ka ngayon dahil may American bully ka female. Alam mo may ABKC yung stud ko eh. ABKC yung papel mo. So, pwede, no? Tapos sasabihin ko pa-upgrade to eh. So, ikaw ngayon magpapa-stud ka sa akin. Siyempre. Legal yun. Pareho tayo ng papel eh. Diba? Okay. With your hope, ano bang hope mo pag nagpa-stud ka sa stud ko? Siyempre, makuha yung looks na yan. Aba, siyempre. Diba? So, ang pangarap mo, yung magiging anak niya, ay panay looks ng stud ko. Siyempre, mga cute na yan na maliliit, di ba? Okay. After 60 days, nagkaroon ka na ng puppy, nag-post ka ngayon ng poster. Joseph Kennel, exotic breeding. Kunyari, uno yung pangalan ng stud ko. Tapos, dos yung... Uno, dos. Tapos, ang ganda ng pagkaka-banner dahil graphic artist ang gumawa. Na-promote ko ng tama. Na-promote ni Joseph ng tama yung ininvestan niyang breeding na involve yung stud ko. Si Wesley ngayon ang bibili sa'yo dahil si Wesley ay kakilala mo ng matagal na dati mo nang gustong maging American Bully owner or puppy owner pero hindi pa maumpisa-umpisahan. Pero ngayon, nagkataon na ikaw mismo may breeding ka na, exotic breeding sa banner mo, aasa siya ngayon at lagi mo na sinasabi, 300,000 isa. Di ba? After 3 months, release na ng puppy. Ready na yung 300,000 ni Wesley. Pagkuha niya ng puppy, kamukha na nanay. Na American Bully? So, malaki yan. Or sabihin natin medyo
may nguso. Dahil ang inaasahan niya, kamukha ng stud ko eh. Siyempre, Willing ba si Wesley? Gagastos ng 300,000 kung hindi ko naman kamukha ng stud? Siyempre, hindi. Hindi. So ngayon, ano mapipilit ang mangyari sa'yo? Mapipilitan kang bumaba ang presyo. Siyempre, malulungkot ako. Hindi ko mabebenta ng mahal eh. Diba? Oo. So, kung ang inaasahan ng isang buyer ay kamukha ng stud at hindi naman yun yung napoprovide ninyo, bakit kayo nagtataka kung bumababa yung presyo? Ayun. Kung ang production naman nagkataon ay talagang lahat kamukha nito, nung stud ko, ay bebentahan mo talaga, baka mas mahal pa 300,000. Diba? Ano ang punto dito? Kahit sa anong industriya, ang tinitignan ng customer yung quality na inaalok mo. Kaya pagka ikaw ay may inaalok na produkto na sinabi mo ito ay tasa, ano ang usually hinahanap ng tasa? Lalagyan at saka may handle. Diba? Kung walang handle, baka baso lang yan. So, hindi ko yun mabibenta sa'yo as tasa. Meaning, yung exotic breeding mo, hindi ko siya mabibentang exotic kasi mayroon siyang nguso, mahaba ang nguso niya. Dahil nga, ang ginamit mo ay American Bully. Pero mga kaibigan, ito na ba yung huli? Ito na ba yung end ng story ni Joseph? Hindi. Kung si Joseph magkakaroon ng mas malawak na pananaw, na-realize niya na this is only my first step. Na kung si Joseph na-realize niya na since ito lang yung first step ko, kalahating American Bully, kalahating exotic bully, ang tanong sa'yo, Joseph, anong direksyon ang gusto mong pagpatuloy? Sagutin mo lang yon. Kapag ang sinagot mo ay ang exotic bully, from now on, ang aking pagpo-focusan, lahat ng anak niya na ikikip mo, i-breed mo lang uli sa exotic bully. Huwag ka nang bumalik sa American Bully dahil hindi mo ma-achieve yung goal mo. Tama. Kung ang direksyon naman na pinili mo after mo ng testing breeding mo, dahil first breeding mo, ay American Bully ang looks na gusto mo pala talaga, abi swerte mo dahil American Bully ang lumabas sa mga puppies mo. Mag-focus ka rin. From then on, ang lahat ng breeding mo, American Bully. So kaya nga, ang sinasabi ko po, walang discrimination, napakalinaw lang na pag-i-explain na kung saan, kung ano yung meron kayo ngayon, may choice ka kung saan ka pipili ng direksyon. Exotic ba? Or American Bully ba? Para iwasan nyo na ang breeding nyo ay American Bully to exotic bully. Kasi bakit? Hindi nyo ma-achieve yung presyo dahil hindi naman itsurang exotic bully yan. Kahit pa nga, ganito, example, si Wesley, si Juan, nabibili sa'yo ang gusto sana is American Bully looks. Nagkataon yung puppy inalook mo, exotic looks from your breeding. Hindi rin niya yung kukunin kasi alam niya kung ano yung high quality American Bully. Ang inaalok mo, mukhang exotic. Diba? Maraming ganon. So nga, yun nga, ang punto ko lang is, once na nasa sitwasyon na kayo na ang aso nyo ay mistiso, pumili lang kayo ng direksyon. Meron kayong parte sa community natin, hindi kayo dapat ma-discourage. Pero, you owe it to yourself na pumili ng direksyon para from then on, meron na kayong goal. Exotic ang goal ko. Lahat na ng breeding ko in the future, pana-exotic. American Bully ang pinili ko. Lahat na ng breeding ko in the future, American Bully. Or, ito pa para mas masaya. Pwede mo namang i-maintain dalawa kung gusto mo talaga eh. Huwag mo lang paghahaluin. Kunyari, Dutch Bullies. May American Bully breeding program ako. May exotic Bully breeding program ako. Basta huwag ko lang silang paghaluin. Kasi alam ko na kung gusto kong mag-produce ng American Bully na pang ABKC shows na gusto kong makakuha ng trophy, hindi ko dapat ibanggayan sa exotic. Tama naman. At ito, isa pa. Yung mga exotic breeders na nagpa-stud sa exotic stud using American Bully, sila ba yung namamayagpag sa mga stock-off ng exotic natin sa showring? I don't think so. No. Ang namamayagpag pa rin mga imports na exotic. So kung sasabihin nyo sa akin na upgrade ang breeding ng American Bully to exotic Bully, dapat ngayon pa lang, dahil ang tagal na nangyayari yan,
5 taon nang nangyayaring upgrade nyo, hindi naman sila yung nananalo sa stock off eh. Ang stock off winner pa rin, import na exotic. Pansin ko nga yun. So, itong explanation kong to ay nagsasabi na kung saan yung full understanding ko sa nangyayari sa American Bully, Exotic Bully, at saka yung half-half. Kung Exotic Bully ka talaga at na-maintain mo yung mga anak ng aso mo exotic looks, na yun ang presyo na gusto mo ma-maintain, then so be it, be proud. Yes. Dahil naman yung produkto mo na ibinibenta mo ng mahal, yun talaga yung nandun. Yun ang nakikita. Kung hindi yun nakikita ng isang customer, binibenta ko si Samsung ko. Ang nakikita naman nila, Motorola na style. Samsung ang gusto ko eh. Bakit Motorola binibigay mo sa akin? Niloloko mo ba ako? Lahat ng dapat ibenta, kung ano yung sinasabi mo, kung yun ang binibigay mo sa customer, you can dictate the price. Kaya ako, breeder din naman ako, nagbebenta rin naman ako. Never akong nag-worry kung babagsak na ang presyo o hindi. Ang lagi kong worry ay kung nagkikreate pa ako ng quality puppies. Kasi kapag nagkikreate ako ng quality puppies, kaya kong idikta ang presyo. Tama. Hindi lang ako maingay kung magkano ko binibenta. Iba, may kanya-kanya tayong paraan ng pag-market. Diba? Pero ang focus ko, hindi yung naririnig kong wala nang market ng American Bully. Hindi. Ang focus ko yung kaya ko lang kontrolin. Yung breeding kong sarili. Kung paano ko siya i-breed, mag-create ng quality para maidikta ko pa rin ang presyo. Yan Total, ang napunta sikreto, naman tayo sa... Yan ang sikreto, no? Yung talagang para makapag-produce ka ng quality at makabenta ka. Kasi mini-maintain mo kung ano yung meron ka eh. Oo. No? Bibentahan kita ng flat TV, hindi naman flat pala eh. Di ba? Tinawag kong flat TV to eh. Ba't hindi flat? Di ba? Makapal, no? Makapal, di ba? Ang bigat, di ba?